samahan niyo naman kami ngayon sa... Awayan mo yung batang ikaw. Oops, wag tayo pumunta sa exciting part. Alam niyo ba guys, na nung 2025 pa lang is talagang nagpaplano na kaming buong pamilya na mag-Boracay. Kaya talagang nakaraan taon pa kaming excited pero hindi ko sinashare sa inyo kahit na sobrang excited ko na dahil ito nga ay surprise para sa inyo every yan. Aalis tayo ng March 14, 3:10 PM. Dapat ando na tayo. Makakarating tayo ng Boracay ng 4:25 PM. At syempre, ito na nga pinaka-inaantay naming araw which is ang March 14, 2026. Sobrang halaga nga talaga para sa amin ng araw na to, dahil ito nga ay pinag-ipunan talaga ni ate girl para nga makarating kami ng Boracay. Syempre, hindi naman kami mayaman kaya talagang bawat galaw ay kailangan din ng bawat plano. Story time lang, alam nyo ba nung una kami lang talagang family Olivos ang talagang pupunta sa Boracay. Ang included nga lang sa story ng Boracay is ako, si daddy, si mama at ang mga kapatid ko, si Kuya Edmar at syempre ang love of my life. Sapat nga lang kasi talaga yung perang meron ako noong November 2025. Pero sobrang bait ng Diyos. Kaya naman noong January 2026, talagang naisama ko pati yung pinsan ko, yung asawa niya at yung mga anak niya. At syempre pati na rin yung isa ko pang pinsan at yung boyfriend niya. At syempre gusto ko pa nga rin talagang isama sana yung pamilya ko pa sa Bulacan. Nang kaso nga lang hindi na talaga kaya ng budget. Hanggang dito lang muna. Nag-arkila pa nga talaga kami ng L3 dahil nga sobrang dami kong naakay sa Boracay. 16 kaming lahat. Biruin nyo yun, ang pangarap ko lang talaga kaming buong pamilya lang, pero naisama ko pa yung mga relatives ko, yung mga pinsan ko and yung mga pamangkin ko. Noong mga time na to, alam nyo ba, hindi pa talaga nakisink in sa akin na pupunta kami ng Boracay. Kaya hindi. Nakuha ba yun? Pero nung nasa airport na nga kami, pagdating namin, talagang naramdaman ko na yung sipa ng kasiyahan na talagang eto na, papunta na ako sa pangarap ko, ganun. Sobrang pangarap ko to yung makasakay sa aeroplano, hindi man international pa, pero at least aeroplano pa rin yan na. Saan punta mo, be? Dan lang sa Japan, bibili lang ako ng skincare product. Cebu Pacific. Hindi. Siya lang. Lahat kami. Po, teka lang nakuwi. Ikaw lang, guys. Ikaw kami. Nasa gilid yan. Nung papasok pa nga kami sa airport, talagang kinabahan pa kami dahil nga ang sabi ako lang daw ang pwedeng pumasok. Nakakano, iwan yung pamilya ko. Wag na lang sila ganun, iwan na sa paglipad ng eroplano ni Arian. First time nga namin to sa airport, kaya naman talagang kinakapapa namin bawat gagawin namin dahil hindi talaga namin alam kung anong meron dito. Pero ayun nga, nagtatanong-tanong naman kami kung ano yung mga gagawin namin, kaya naman ayan, talagang nakuha na namin yung ticket namin papuntang Boracay. Syempre dahil nga first time namin, bawat galaw namin talagang pipicturean namin yan, talagang itatransition namin yan. Dahil sayang naman, di ba? Sakay na kami mamaya doon, guys. Doon sa tumatakbo na truck. Dahil nga 16 kaming lahat na pupunta sa Boracay at limited lang naman ang budget, talagang paghahati-hatian namin yung mga pagkain na binibili namin. Ako kasi ang ugali ko, talagang hindi ako kakain kapag hindi kakain yung kasama ko. Kaya naman talagang kapag bumili ako, gusto ko pati yung mga kasama ko ay kakain din. Ang pangit naman ba, diba, kung kakain kayo tapos yung mga kasama nyo hindi nyo man lang aalukin o hindi kumakain. Syempre dahil sinama ko sila rito, kung ano man yung bibilhin ko, gusto ko meron din sila ganun ng atake ni ate girl nyo. And oo nga pala, syempre kaya kami nandito dahil nga birthday ng aking Mother Earth. March 14 nga ang flight namin pa Boracay, tapos March 15 nga is yung talagang birthday ni Mama. Inagahan nga namin yung pagpunta sa airport dahil nga ayaw namin maiwan ng eroplano na. Actually 3 PM pa nga talaga yung flight namin, pero pumunta na kami ng airport 10 AM pa lang, 'di ba? Sobrang aga, pero sa school sobrang late. Tapos beto na nga yung pinaka-exciting part, pupunta na kami sa pinaka-pinapangarap naming eroplano.
Finally, thank you Lord, talagang nakatapak na ako sa eroplano. Alam niyo ba, bata pa nga lang ako, talagang kinakawayan ko na yung mga eroplanong dumadaan sa bahay namin, ganyan, kasi talagang pangarap ko to. Tapos feeling ko nun kapag nasa eroplano ka, talagang kitang-kita mo yung mga kumakaway sa baba, ganun. Kung napapanood niyo yung mga reels ni Arian, umiiyak ako doon kasi hindi ko naman ina-expect na makakasakay kami ng eroplanong buong pamilya. Kasi sino ba naman kami ba? Hindi naman kami mayaman, hindi naman ako pinanganak na mayaman, di ba? Alam niyo ba, kapag nakita ng batang ako yung mga kapatid ko ngayon, iisipin ng batang ako na mayayaman yung mga kapatid ko. Kasi yung mga naranasan ng mga kapatid ko ngayon, ayun yung gustong maranasan ng batang ako noon. Ayoko na talagang maranasan ng mga kapatid ko ngayon yung nararanasan namin noon. Alam niyo yung simula almusal, tanghalian hanggang hapunan, pinapangutang pa namin sa tindahan araw-araw. Dati talagang nabubuhay kami sa utang, lumaki ako na marunong mangutang dahil ayun yung kailangan. Kasi kapag hindi ako nangutang, hindi kami kakain, at kapag hindi kami kumain, kawawa naman yung mga kapatid ko. Kaya OA na kung OA kung iyak ako ng iyak sa mga videos ko, pero nabubuhay na kasi ako ngayon sa pangarap ko noon. Sa pangarap ng batang ako, sa pangarap ni Rain. Kaya sobrang proud ko kasi nadala ko yung pamilya ko dito sa eroplano. Diba, nag-edit lang, umiiyak. Kaya itong Boracay namin na to, sobrang dami kong pinag-aalayan nito. Unang-una kaya kami nandito kasi birthday ni Mama. Pangalawa para sa mga kapatid ko, para sa mga magulang ko. At yung panghuli, para sa batang ako. Feeling ko nga pwede na akong mategi kasi nakasakay na kami sa eroplano. First time nila dati. Dati yung ulap, hindi na lang ngayon, yung una. Nakaway ako yung nagkaway ko na. Kawayan mo yung batang ikaw. O, di ba kita nyo yun, hindi nyo kaya yun. Ang requirements pala sa eroplano ngayon ay kailangan may kikiss sa'yo kapag ka nakasakay ka na. Nanalo ako, guys. Nakaway na. Kaway na, pwede. By the way, 45 minutes nga lang pala yung biyahe namin, papuntang Boracay. Kaya naman, ayun ba narito guys, pababa na kami ng eroplano. Sobrang ingay nga talaga namin buong pamilya, nung paakyat ng eroplano, tapos yung pababa na, kasi naman, sobrang nakakalula pala. Kaya naman, thank you sa mga passenger na nakaintindi sa amin, kahit na sobrang iingay namin, dahil nga first time lang naman. Di ba lahat naman tayo galing sa first time, kaya naman talagang hindi nakakahiya kung first time mo lang, at walang nakakahiya sa first timer. Tapos, alam nyo ba, kaya ko binili tong Insta360 na camera ko, is para nga sa Boracay talaga. Gusto nga namin kasi maganda yung mga videos namin kapag pumunta na kami sa Boracay or kapag nakasakay na kami sa eroplano. At ayan, bandrito nga guys, nakababa na nga kami ng eroplano, kaya naman ayun, sasakay na kami ng bangka papunta nga doon sa Boracay mismo. Pero actually, hindi pa nga yata siya mismong Boracay dahil nga meron pa kaming sinakyan papunta mismo doon sa hotel na pinagstayan namin. At ayan, by the way, nakarating na nga pala kami sa pagstayan namin for 4 days and 3 nights. Grabe, ito yung pinaka the best choice na ginawa namin, yung pagstay sa The Birrells, kasi nga sobrang ganda rito na. Sobrang comfy, sobrang gaganda ng mga rooms, and pwede kang magluto sa taas or magsenti sa taas dahil nga meron silang rooftop. At ang usapan nga talaga namin, isusulitin namin ang Boracay, bawal magpahinga ang atake, ganun. Nakarating nga kami ng mga bandang hapon na, tapos binaba nga lang namin yung gamit namin sa The Birrells or doon sa pinagstayan namin, tapos lumabas na kami agad papuntang beach. Grabe guys, ang masasabi ko lang, sobrang worth it yung pera nilaan namin para sa Boracay. Sobrang pino ng buhangin, tapos nung pagpunta namin hindi masyadong malumot, and grabe yung tubig, blue talaga siya. And ay, nagbayad na nga rin pala kami agad sa pagsistayan namin. Kung gusto nyo nga palang malaman kung magkano yung lahat-lahat na ginastos namin sa Boracay, comment nyo lang dyan sa comment section at ibablog natin kung magkano nga ba lahat ng nagastos namin. Done deal. Noong mga bandang alas 6 na nga ng hapon, lumabas na nga ulit kami dahil nga bibili na kami ng mga papamalengkehin namin para sa uulamin namin for tonight. Alam nyo ba, sobrang nagtipid nga talaga kami dahil ayun yung kailangan namin, dahil nga sobrang dami talaga namin pumunta dito. Unlimited lang yung budget namin, kaya hindi kami pwedeng kumain sa mga restaurant dahil talagang mauubos to, wala na kaming pang uwi.
Tapos ayun, nung umagahan nga, ang inulam nga lang namin is itlog at hotdog, diba? Sobrang tipid talaga namin dito. Pero feeling ko ganun din naman, be, kapag ka nag-almusal kami sa labas, ang ihahain din sa amin or sa mga hotel doon is itlog at hotdog din naman. Pagkatapos nga namin mag-almusal, ay nag-ayos-ayos na nga kami ng mga susuotin namin at ng mga itsura namin. Tapos lumabas na nga rin kami agad sa beach ng Boracay. Grabe, nakbukod sa sobrang gaganda ng mga puno rito, ng buhangin, ng tubig. Ang gaganda rin ng mga puwit nila dito. Alam mo yun, talaga mapapatingin ka kung hindi ka lokal dito kasi sobrang kikinis talaga nila ganun. Kaya kung selosa ka tapos pupunta kayo ng boyfriend mo sa Boracay, ay cancel mo na yan, wag na lang. Parang pagsisisihan mo lang yan. Etong boyfriend ko naman, bago pa kami magpuntang Boracay, talagang nag-usap na kaming dalawa, masinsinan talaga. Cheers! Charot lang ba, hindi ko naman na yan siya pinagsabihan dahil alam niya naman kung ano yung mga limits niya. Baka pag uwi namin dito, hiwalay na kaming dalawa, ganun. Charot. Ayun, kapag may tiwala ka naman sa partner mo, be, kahit tumingin man yan siya or hindi, alam niya na yan sa sarili niya. Ay, bakit mo naman i-stressin yung sarili mo? Bitch naman talaga to. Kaya makikita niya yan sa ayaw at sa gusto mo. By the way, nag-i-trek nga lang pala kami dahil nga ayan, pupunta kami ngayon dito sa may grotto sa Boracay. Kapag pumunta ka nga raw ng Boracay, hindi pwedeng hindi mo makakita or mapupuntahan yung grotto dahil nga sobrang ganda daw nito. Sa grotto. Grotto ng Boracay. At malumot, malinis. Cellphone mo. Picture namin kuya dito. Ma'am, picture kayo, ma'am. Yes, ma'am. Ha? Kayo, picture kayo, kakasama kayo. Group. Tapos si Kuya ang nakita namin sa grotto, be, saktong-sakto naman na nag-aalok siya ng mga package na activities sa Boracay. Ang inalok nga niya sa amin is yung party yacht daw na may kasama ng picture-picture sa may Crystal Kayak. Kaya kung di nyo pa nakikita yung mga picture ko sa Crystal Kayak, ay talaga namang bonggang-bongga mag-picture si Kuya. Tignan nyo na yan sa page ko. And banda dito naman nga, ayan, isapunta na nga kami sa may party yacht na sinasabi ni Kuya. Saka isang buong kanin. Naglalakad nga ito, nakapanty oh. Mamalengke. Naman na pumapasok nga sa mall, nakatupis pa rin. Alam mo, lokal. Makain sa McDo yung panty. Alam mo, taga dito na ako eh. No? Nakikita ko ano eh. Walang paper, ma'am. Sige lang, kahit dito lang po, ma'am. Sa ilalim lang. Pero may paper na lang. Tapos tingin ko. Babayad na. Pala yung pagbabayad po kayo sa sekretary lang naman. Lalapit na lang sa dito. Dami mo siya. Wala yan, ma'am, sa party book yan. Eh, sir, ba? Wait lang. 1, 2, 3, go. Saba. Asan sila kanina, di? Grabe, gundo. Idol, tabi ako dyan, idol. Tabi ako dyan. Idol, pwede tayo tabi, idol. Kung inabili nga pala namin ba is yung hindi sobrang bonggang party yacht, yung pang budget friendly party yacht lang, ganun. Dito nga talaga kami pinaka nag-enjoy dahil may party, ganyan, may mga music, and may mga kasama kami rito, mga ibang nagpo-party yacht din. Tama nga kami ng napiling party yacht, be, dahil nga ayan, sobrang mabait nila Kuya, tapos pinipicturean niya pa kami, tinuturuan niya kami ng mga poses na magaganda. Grabe, dito nga sa Boracay, be, sobrang gagaling talaga nilang mag-picture, alam nila yung mga tamang angulo mo, ganun. Ayan, diba? Sobrang natutuwa nga talaga ako kay Kuya dahil tinuturuan niya ako ng posing with dahil hindi nga talaga ako marunong sa mga ganitong bagay. Yung party boat nga pala na inabail namin is yung pangalan nila ay Deborah. Ayun, ang pangalan ng page nila ay Boracay K Hopping Tour.
Ayun, overall, sobrang saya ng experience namin sa Boracay. Sobrang thankful din ako ba sa mga na-avail namin simula sa hotel, sa party boat, sa crystal kayak, and everything. Feeling ko nga favorite beach ko na talaga ang Boracay kasi dito ko talaga naranasan ang tunay na saya, ganun. Ang may re-recommend ko nga lang sa inyo kung marami kayo is pwede kayong magluto na lang ganyan para talagang makatipid kayo kagaya namin. Ayan, talon! Talunan! Nakakatakot. 2, 3. Okay na, kuya? Okay. Isa rin sa pinakasolid na experience namin sa party boat be is yung paggabi na dahil nga ay nagsasayawan na. Tapos yung mga kasama namin kaninang tatahi-tahimik lang ganyan, nakikisayaw na rin sila bandang huli. Meron na nga rin pala silang free drinks and free foods dito sa may party boat. Kaya kung pupunta rin kayo ng Boracay ba or kung nagpaplano kayo, itry nyo rin tong party boat or party yacht dahil nga sobrang saya dito. Pero syempre ang kasiyahan, manggagaling yan mismo sa inyo. Kaya naman mag-party kayo ba, isayaw nyo yan, ganun. Kahit sa mga ilang biyahe. Oh, yan. Kakatingin mo. Kitang-kita. Kitang-kita. Kala mo, ha? Ano kasi tinitignan mo? Amerikana. Oo, kaya ka na dahil. Ito yung pinunta ko sa Boracay. Magpabig. Macau. Ababig siya. By the way, ito na nga pala yung last day namin sa Boracay be, dahil nga kinabukasan na yung flight namin pauwi ng Manila. Ito nga rin pala yung isa sa gusto namin ang magpa-picture sa buhangin na may nakalagay na Boracay. Kung may tatanong nyo man be kung babalik pa nga ba kami sa Boracay be, syempre babalik kami dahil sobrang saya dito. Parang gusto ko nga bumalik dito every summer kung may budget lang, diba? Kung i-rate ko naman to talagang 100/10, gustong gusto kong bumalik, sana Lord, next year may budget pa ulit. Comment nyo naman dyan sa comment section be kung nakarating na nga ba kayo ng Boracay or kung ano yung maire-recommend nyo na mga activities na pwedeng gawin dito sa Boracay. Yung ibang activities nga hindi ko na talaga na-try o hindi na namin na-try dahil nga medyo mahal na, medyo may kamahalan na at sobrang dami namin kaya mapapamahal talaga kami doon. Sana nagustuhan nyo tong vlog natin for today everyone. Surprise ko talaga to sa inyo para malaman yung talagang may nairarating or may napupuntahan yung panonood nyo kay Ate Girl Area. Sobrang thank you guys, sobrang thank you everyone dahil sa inyo talagang sobrang dami ko nang napupuntahan, sobrang dami ko nang nabibili at sobrang dami ko nang naaabot na pangarap lang namin noon. Lagi niyong tandaan na yung bawat success ko ba is kasama kayo rito or part kayo ng bawat success na area at ng pamilya ko. Gusto ko nga lang rin palang mag-thank you kay Ebyang or kay Riley dahil nga siya talaga yung nag-asikaso sa amin sa buong Boracay namin. Talagang napuyat siya be, talagang hindi siya natulog dahil nga siya yung nagluluto ng mga ulam namin, ganyan, nag-asikaso talaga siya sa amin. Kuya Edmar, what are you looking for? Red Paku. Napakadaghan. Ayun lang everyone, comment nyo naman dyan sa comment section kung ano pa yung pwede nating i-vlog next time. And mag-subscribe na nga rin pala kayo rito kasi pipilitin ko talagang maging active sa YouTube. Hey, Lid. Pretty. Ah. No. Dandan lang. Kapit. Akbay. Kanan. Ikot ulit. Tama. Ikaw, tawa. Yun lang, palike, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!